Pinagutos si Pangulong Bongbong Marcos na isailalim sa lifestyle check ang mga opisyal ng gobyerno sa gitna ng investigasyon sa maanumalya ng mga flood control projects. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, saan ba sisimulan itong lifestyle check? Alam mo, Jiggy, sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pwedeng-pwede naman daw na simulan ang investigasyon o itong lifestyle check dito nga sa DPWH kasi hindi naman daw maikakaila na posibleng may ilan doon sa kanilang ahensya yung involved dito sa sinasabing anomalya pagdating sa flood control projects. Pero ang sabi dyan ni Yuse Castro, lahat daw ng mga kagawaran, departamento na may kinalaman dito sa flood control projects ay isasailalim daw sa lifestyle check. Pwede daw na mag-initiate nitong lifestyle check ang ombudsman o kaya naman ay ang BIR o ang COA at pwede rin yung mga heads ng iba't ibang mga kagawaran. So far, ang sabi ni Yuse Castro, nasa 11 na yung mga flood control projects na inspeksyon personally ni Pangulong Bongbong Marcos kasi matatandaan natin na naglibot na rin siya sa ilang mga lugar. Pero ang kinumpirma niya kanina na ibigay na ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong yung mga dokumento na magpapatunay doon sa mga sinasabi niyang possible involvement ng ilang mga opisyal ng gobyerno doon sa anomalya sa flood control projects. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Kung yan po ang pananaw ni Senator Lacson, tandaan po natin hindi naman po lahat ng tao sa DPWH ay maaaring involved. At katulad ng ginagawa po ng Pangulong Marcos Jr., pinapaimbestigahan niya po lahat para po malinis at maiayos kung anong po ang naging pagkakamali sa mga maanumalyang flood control projects. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado. Kung sino man ang involved dito, sasampahan ng kaso. Maricel, may reaksyon na ba ang palasyo sa banat ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte na parang cooking show palabas lang itong pagbusisi sa flood control projects? Meron, Jiggy, pero bago ko lang sagutin yung tanong mo na yan, lilinawin ko na yung una nating ipinalabas na paliwanag ni Undersecretary Claire Castro ay tugon doon sa naging pahayag ni Senator Ping Lacson. Nabanggit kasi ni Senator Ping Lacson na mukhang merong isang malaking sindikato na nangyayari doon sa loob ng DPWH at yan nga yung kinumentuhan niya. Patungkol naman dyan sa naging pahayag ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte, simple lang ang naging sagot dyan ni Yuse Castro. Nasaan ba ang alkalde? Nasa The Hague? Kung ganun, manood na lang siya. Kasi doon sa isang panayam sa The Hague, sinabi ni Mayor Baste Duterte na parang ang theatrics lang itong nangyayari tungkol sa sinasabi ng administrasyon na investigasyon tungkol doon sa flood control project. Dahil kung seryoso daw ang Pangulo dyan, di dapat sampahan na lang ng kaso kung sino man yung mga taong involved dito sa anomalyang ito. Binigyan din ng komento ni Undersecretary Castro yung ilang mga tao na nagsasabi na baka mamaya mauwi na naman ito sa paninisi sa Duterte administration. Pero ang sagot siya ni Yuse Castro, bakit naman mauuwi sa paninisi sa mga Duterte? May kinalaman ba sila dito sa anomalya? Dahil kung meron, kasama rin daw sila sa masasampahan ng kaso. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni na Acting Mayor Baste Duterte at Undersecretary Castro. Kasi ginagawa niyang press release yan ngayon PR PR stunt niya. O kung serious talaga siya, sabi niya na, 'di ba? Alam niya, may tinuro na siya, may mga pangalan ng mga kumpanya ng contractors na in-expose niya, then why not file a case? Kung talagang gusto mo ipakita sa tao, okay, you want to redeem yourself, sige, pakulong ka dyan. Nasaan po siya ngayon? Nasa the Netherlands. Wala po sa Davao City. Okay. Kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.